Tuloy po kayo dito sa tahanan ni San Lucias, kilala din sa tawag na Hermitage of Saint Lucia. Layunin naming akayin kayo sa inyong pagninilay sa pamamagitan ng aming mga weekly recollections batay sa aking pag-aaral pastoral gamit ang mga kaalaman ko sa psikolohiya ni Carl Jung. Ipagpapatuloy natin ngayon ang paksa natin tungkol sa paghubog ng ating pagkatao. Kamusta naman kaya ang mga panaginip ninyo? Nagawa ba ang assignment na binigay ko sa inyo? Ang sabi ko last time, sa ating panaginip, nagpapakita ang ating anino upang ipahayag ang kalagayan natin. Gagawa ng kwento ang panaginip na mahirap maunawaan. Ang mga kahulugan ay nakatago sa mga simbolo na sa loob ng ating panaginip. Kasi nga mahiwaga ang anino. Hindi mo alam kung ano ito, kundi abot ng pangunawa mo. Unless gagamitin mo ang iyong pakiramdam, ang iyong intuition, at hulaan kung ano ang kahulugan. Uulitin ko, nagpapahayag ang panaginip ng kasalukuyang kalagayan mo. Kalagayang maaring di mo gusto o pilit iniiwasang pag-usapan at mauunawaan mo ito kung magiging sensitibo ka sa sinasabi ng loob mo. Tatahimik muna tayo saglit para siyasatin ang nasa loob. Ano ang mga nadarama? Mga alalahanin? Saglit nating isa-isang tabi ito. Babasahin ko ang talata mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Ipagpatuloy natin ang kaunting katahimikan at magnilay. Sagutin natin ang mga katanungan ito at isulat ang sagot sa papel. Ano ang mabuting gusto mo pero hindi mo magawa? Isulat mo ito sa journal mo. Bakit hindi mo magawa? Isulat ang dahilan kung bakit. Ano naman ang mga di mo gusto? Yung mga ayaw mo pero kusa mong ginagawa. Bakit mo naman ginagawa kung alam mong masama? Isulat din, hindi kailangang ibahagi, pero kung disturbed ka at kailangan mo ng kausap, narito ako at lagi handang makinig at alalayan kayo sa pagninilay ninyo. Tumawag lamang sa akin. Ipagpatuloy natin ang kaunting katahimikan at isulat ang inyong reflection sa inyong journal.
May follower ako na nag-share ng dream niya sa akin para matulungan siyang i-analyze. Sa panaginip, naglalakad siya sa daan isang gabi. Biglang nakakita siya ng mga patay sa kalsada. Isa-isang bumangon at hinabol siya. Takot na takot siya at nagising na pawisan. Nagpapahayag ng saloobin ang anino sa panaginip at doon ang anino ng kanyang mga nakaraan ay bumangon. Mga nakaraang pilit binabaon sa limot. May mga desisyon at nagawa siyang di niya gusto, sabi niya. Pero para makasurvive, kailangan gawin. Kapit siya sa patalim. May mga nasaktan siya, naloko at siguro niloloko. Pero nagpatagay na lang siya sa agos sa tindi ng kahirapan. Nagkaroon siya ng pagkakataong makaahon sa hirap. May nagmagandang loob na tulungan siya. Nag-invest. Pero wala sa negosyo ang isip at damdamin niya. Gusto daw niyang maging masaya ang Pasko niya kaya nagpasasa siya sa ligaya at nagwalgas ng perang sana'y puhunan niya sa magandang bukas. Kaso binaliwala niya ang mensahe ng panaginip. Walang sinasabi ang anino na magbago siya. Yung conscious mind niya, yung deciding ego niya, yun nasa isip niya ang dapat magdesisyon. Kung masama ang nangyayari sa kanya, huwag sa kahirapan ibintang. Ang kasalanan ay nasa irresponsableng kinilos niya, sa irresponsableng desisyon na walgasin niya ang buhay niya. Kapag titingnan natin ang kwento, madaling ibaling ang kahirapan ng buhay sa kasalanan. Sa theology, structural sin ang tawag dito. Kahit naman si Jesus, nakibaka rin sa masamang istruktura ng lipunan. Magpapaagos na lamang ba tayo at okay lang manggamit ng kapwa para makasurvive? Yun nga lang, sa bawat gawin ay may consequences. Ang munting kasakiman ay lilikha ng mas malagim na kasakiman. Sa bawat taong sinaktan natin, lumilikha yon ng pinsala sa iba at ang pinsalang ito ay babalik sa iyo. Kalaunan ang pananakit sa iba ay babalik din sa iyo. Kapag nandaya ka, balang araw ay babalik yan sa iyo. Sabi ng isang kakilala ko, wala siyang ginawang pang-agrabyado pero bakit siya na-scam? So kita ninyo ang epekto ng kasalanan. Pati walang malay, nadadamay. Yun ang sinasabi sa panaginip. Ang mensahe ay di lamang para sa kanya. Kaya nabuhay ang mga patay at hinahabol siya dahil madami siyang atraso. Kung nais nating matigil ang kasakiman, magsimula sa sarili ang pagbabago, sa munting sakripisyo. Di man magtagumpay ngayon, ang kabutihan ay uusbong at lalago. May mga bayaning namatay at hindi nila nasilayan ang bukang liwayway. Pero sa kanilang kabayanihan, tinatamasan natin ang kalayaan. Binasa ko ang talata mula sa sulat ni San Pablo para sa mga taga-Roma, hindi para isiwalat ang kasamaan o kasalanan, kundi para ipaliwanag sa inyo ang likas na katangian ng anino sa ating psyche. Totoong ang kasamaan at ang mga kasalanan ay may tuturing na may katangiang likas sa anino at ito ay dahil ang mga ito ay sadyang kinaayawan natin. Anumang katangiang kinaayawan ay anino at ang kadalasan ng mga ito ay di mawari, wala sa kamalayan, nakatago sa limot, sa unconscious self ayon kay Carl Jung o subconscious ayon kay Sigmund Freud. Pero mayroon ding mabubuting katangian na pwedeng anino din. Pero kadalasan ay kinaayawan at nakatago din sa limot tulad ng pagiging masunurin, pagpipigil sa mga nadarama, pagpipigil sa pagpapahayag ng nasa isip, damdamin o saloobin. Mga katangiang pumipigil sa putyang nasa kalooban mo. Kuminsan, ang relihiyon, mga paniniwala, ang panghuhusga ay bumabalot sa kadiliman ng aninong ito. Binasa ko ang talata sa sulat ni San Pablo upang ipakita sa inyo na anumang nasa loob ay sisiwalat at kahit na anong pigil pa ang gawin ay lalong mag-uumalpas yan. Kaya ang gusto mong mabuti ay di magawa dahil sa aninong pumipigil sa iyo. At ang masama na ayaw mo, yun ang ginagawa. Hindi mo ba pansin? The more na husgahan mo na kasalanan yan, the more na gagawin. Parang asong ulol na nawawala sa sarili at pagkatapos ibibintang sa kasalanan. The more na ibintang sa iba, the more na gagawin ang masama. Ganyan ang anino natin. Hindi yan diablo, ikaw yan.
At likas yan sa pagkatao ng bawat isa sa atin. Kung hindi tayo marunong buuin ang sarili, buuin ang pagkatao, sisirain at sisirain ka ng anino mo hanggang matuto kang tanggapin ito, unawain, yakapin at ituring na likas mong katangian. Kasi nga, tunay naman na may likas tayong lakas at kahinaan. Dapat nating tanggapin ito. Hindi kahila sa inyo na sa kulturang Kristyanismo, medyo tabu ang usapan tungkol sa sex. Kapag na-attract ka, ay pakiramdam na madumi, nagkasala ka. Ang tingin sa sex ay madumi. Isa ito sa anino ng Kristyanismo. Pero may mga Kristiyano na mabuti ang pagtingin dito gaya ni San Francisco de Assisi noong nabubuhay pa siya. Dahil isa sa mga praile niya ay may masidhing pagnanasa at pagkagusto sa isang babae. Inikayat niya ang praile na lumisan at sundin ang nadarama niya. Sabi pa ni San Francisco, kaunti lang ang gaya niya na may kakayahang magpigil. Paano kung lahat ay magpipigil? E di nag-i-extinct na ang sangkatauhan. Kaya nga dahil doon, natatag ang Third Order of Saint Francis. At our aim is not perfection, but wholeness. Hindi maging perfect, kundi maging buo. Hindi ba parang pareho din yun? Depende sa pagtingin niya o perspective. Yung perfection ay parang idea, lutang. Sa totoo lang, walang bagay na perfecto. Ang pagiging buo ay nararanasan. Yan, realistic. Sa pagiging buo, mayroon kang kapayapaan. Kahit magulo sa paligid, kahit puro problema pa yung dumating, chill ka lang. Di ka natitinag, malakas at maganda ka pa rin. Yan ang buo. At kung tanggap mo ang anino mo, buo ka. Balikan ulit natin yung reflection natin. Tingnan mo yung mga naisulat mo tungkol sa mga nais mong gawin pero di mo magawa. At yung ayaw mo pero ginagawa mo. Nakita mo ba ang anino sa mga sagot mo? Balik reflection ulit tayo. Ano yung aninong nakita mo? Halimbawa, example sa akin, yung gusto ko na di ko magawa. Yung magsalita kapag may nakita akong mali sa trabaho. Lalo na kapag ang may-ari ay inaagrabyado ang mga empleyado. Tulad halimbawa kapag sinasarili ng may-ari yung mga tip na dapat sa mga empleyado binibigay. Kasalanan ang manahimik kapag nakikita mong masama ang ginagawa at di ka nagrereklamo. Pero dahil sa takot, di ko nagawa. Yung takot ang anino dito. Kaya nagawa kong manahimik. Hindi ko nagawa ang dapat. Kapag yung ayaw ko, ginagawa ko. Tulad ng pagiging unfaithful sa partner. Galit ako sa taksil, pero nagawa ko magtaksil din. Ang shadow dito, yung unfaithfulness. Para sa akin, ang Diyos ay tapat, pero naging taksil ako. Nasaan ang katapatan doon? Inuusig ako ng konsyensya ko, pero nangihinayang ang anino na iwan ko ang bagong pag-ibig na nagpapahayag. Sa palagay mo, paano tatanggapin ang aninong kinaayawan mo? Paano yayakapin at unawain ito? Let's have a moment of silence. Bawat isa sa atin ay may sariling struggle sa pagtanggap sa anino. Mahalagang lumawak ang pagtingin natin, unawain ito at makita mula sa kadiliman. I-expose sa liwanag para maunawaan ang nangyayari sa sarili. Dahil kung pababayaan, di mamamalayan na nangingibabaw na pala ang anino. Kapag naunawaan ang nasa kadiliman ng anino, magagawang magkaroon ng compassion o empathy. Magiging mapagkumbabat maunawain. Magkakaroon ng katahimikan sa kalooban. Nabanggit ko kanina na yung takot ang anino ko. Kaya nagawa kong manahimik nang hayaan ko ang management na kupitin ang tip ng mga empleyado. Di ko nagawa ang dapat. Dito nanaig ang anino. To integrate the shadow, kailangang maunawa at harapin ang sitwasyon. Masakit balikan ang alaalang limot na dahil ang takot na magsalita ay nagugat pa noong
Na-discriminate ako sa trabaho. Pinili kong manahimik pero dahil sa sobrang stress, nag-resign ako. Hanggang sa mga susunod na trabaho, dala-dala ko ang takot. Pero minsan, napuno na ang anino at imbis na takot ay galit ang lumabas sa akin. Sinugot ko yung manager at sinigawan ko. At kahit na nagkasagutan kami, hindi ako natinag. Nagbalik sa alaala ang unang pananakit sa akin sa trabaho at ang mga pananahimik ko sa mga susunod na pinagtatrabahuhan. At nang napuno at nagalit ako, kita ko ang pagwala ng loob. Matapos noon, nagpasalamat ako sa anino ko sa kanyang tapang. Dahil sa kanya, nabuo ako at mula noon ay nanumbalik ang tapang ko na manindigan. May panahon din na nasilaw ako sa kasikatan. Dahil siguro sa angking karunungan ko, sa taas ng status ko sa buhay, dahil professor ba naman sa sikat na university, hinahangaan sa instructor, daming TV guesting, maraming sumusunod at nagpapaturo sa akin. Bukod pa sa ganda ng tindig at pangangatawan ko noong kabataan ko, hindi ko namamalayan na yung kinaayawan kong kayabangan ay inangkin na ng anino ko. Kapag may pumuna sa akin, madali akong magalit hanggang sa dumami na ang mga kaaway ko at unti-unting layuan ako ng mga kapanalig ko. Madali akong mapahiya nang magnilay ako at nakita ko ang mga ito. Naroon ang kirot. Matagal bago ako nakarecover. Nawala na lahat sa akin maliban sa galit. Pero nang matanggap ko ang mga kahinaan ko, doon nabawasan ng galit at kirot. Tanggap ko rin na hindi ko maibabalik ang kahapon. Pero pwedeng magsimula ng bago at maging mas mabuti. Nabanggit ko din yung anino ko na unfaithful. Galit ako sa taksil pero nagawa ko magtaksil. Napag-isip ko na dapat humiwalay na ako dahil ako lang ang tapat sa relasyon. One-sided. Madalas kong mahuli na may kalaguyo siya pero lagi akong nagpaparaya. Pero takot akong humiwalay dahil ayaw kong masaktan. Kaso sa tuwing nahuhuli ko siya, bugbog na bugbog ang puso ko. Minsang may dumating na magmamahal sa paraang gusto ko, kaso pinili ko pa rin siya. Kaso anong kapalit? Kahit tapat ako, nakuha pa niya magtaksil ulit. Kapag nahuli ay nagsisinungaling. Kaya nang may bago uling mangingibig na dumating, tinanggap ko. Kasi sobrang nasaktan na ako sa panloloko niya, sa panlalalaki niya. Nang madiskubre niya, laking galit niya. Dahil doon, nagkalakas loob ako na hiwalayan siya. Inunawa ko ang gusto ng anino. Matigil na ang pananakit. Napag-isip ko, ang Diyos ay may walang hanggang pagpapatawad at katapatan. Siya ang huwaran ko. Pero dahil sa paulit-ulit na pananakit at pang-aabuso sa akin, nagkaisa ang isip at anino ko. Sa pagkakataong ito, stop na. Hindi ako Diyos. My forgiveness is not forever. Nasasaktan din ako. Let go. And let God handle that X. Bago natin tapusin ang session na ito, let us take a moment of silence and reflect on this gospel message. The gospel according to Matthew chapter 5 verse 48. Be perfect as your Father in heaven is perfect. Sinabi ni Jesus ito bago niya sabihin ang beatitude sa Sermon on the Mount. Sa Tagalog, ito yung translation. Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama sa langit. Be perfect as your Father in heaven is perfect. Pero ito ba talaga yung sinabi ni Jesus doon sa Biblia? Well, it's about perfection. But perfection is, in my understanding, is an idea. At wala talagang perfectong tao, no? It is an idea that cannot be quantified and empirically verified. Perfection is a subjective reality at perfection sa tingin ko, parang hindi talaga, wala talagang perfecto.
Perfect in Greek means teleios. Ito yung ibig sabihin sa Biblia, which means fulfillment of its purpose or goal. Kaya mas tama ang Tagalog translation. Teleios is kaganapan, pagiging buo. At ang pagiging buo ay isang subjective experience, a subjective reality that has more realistic indicators. Sa psychology, ito yung pagiging buo ay talagang subjective at nakabatay ito sa sarili mong evaluation. At ang pagiging buo ng sarili ay halos walang katapusan. It is a working process, always building yourself to wholeness until your last breath. Kaya to end this session, let's have a moment of silence. And the activity is for you to write a letter to yourself. How you wish to see yourself being whole. Ipahayag ang nais mo sa sulat, paano maging buo. Kausapin mo yung anino mo, ano yung dapat gawin. Ano ang mga dapat mong gawin. Hayaan mo yung anino mo na tulungan ka. So sa susunod ulit, magkikita ulit tayo para tapusin natin ang session na ito